Dito sa mundo ng crypto, minsan may mga coins na hindi lang basta digital token. Sila po ay nagiging tulay sa pagitan ng traditional na finance at saka modern digital assets. Ngayon ay pag-uusapan po natin sa XRP at kung bakit sinabi ni Ginoong Versan Algera, founder po ng Black Swan Capitalist, na may paparating na global liquidity crisis at si XRP ang posibleng bida sa darating na malaking galaw sa market. Kung ikaw po ay trader, hodler o simpleng crypto enthusiast, importante po itong malaman natin dahil ang mga susunod na buwan ay pwede pong magdala ng malaking opportunities at saka risk. Ngayon ay ano po ba ang ibig sabihin ng paparating na liquidity crisis at paano po ito konektado kay XRP? Ayon po rito kay Ginong Algera, may paparating daw na liquidity crisis at si XRP ay uniquely positioned para magbigay ng instant cross-border settlement. Ibig pong sabihin habang maraming bangko at mga financial institutions ang nagkakaroon ng kahirapan sa paglipat ng pera globally, si XRP po ay may kakayahan na magbigay po ng mabilis at murang solusyon. Sa traditional na paraan, ang mga bangko ay nagtatago po ng pera sa multiple accounts sa iba't ibang bansa. Ito po ay nagre-resulta sa lack capital at bumabagal po ang transactions. Pero sa XRP po ay iba. Kapag gagamitin po ng mga bangko, kino-convert po nila ang local na pera sa XRP. Ipinapadala ito agad sa ibang bansa at dito naman i-convert pabalik sa local na pera. Dahil dito nababawasan po ang cost at saka risk at nagiging efficient ang cross-border payments. Para po sa atin bilang mga holders at traders, ito po ay nangangahulugan na habang dumadami ang adoption ng XRP sa real-world banking systems, tumataas po ang pangangailangan at pwede pong magdulot ito ng uptrend sa presyo dahil po sa actual usage, hindi lamang po sa speculation. Ngayon ay paano naman po sinusuportahan ng legal clarity ang adoption ng XRP sa mga bangko? Isa po sa pinakamahalagang dahilan kung bakit mas confident ang mga bangko na gamitin sa XRP ay ang legal certainty. Si Ginong Algera ay nag-highlight po na si Ripple, ang kumpanya sa likod ni XRP, ay may lisensya sa bansang Singapore, Europe at saka UAE. Dagdag pa rito, may ruling po sa US na si XRP ay hindi po isang security. Ibig pong sabihin para po sa mga bangko, mas safe pong gamitin si XRP sa kanilang operations. Ang mga lumang lawsuits ay pansamantalang noise or ingay lamang. At ang mga bagong rules gaya po ng EU's MiCA at saka Abu Dhabi FSRA ay tugma kay XRP. Para po sa atin bilang mga crypto participants, ang legal clarity ay nagpapakita po ng long-term potential. Hindi lang basta token sa XRP kundi isang instrumento na may institutional credibility. Kapag dumami po ang mga bangko na gumagamit sa kanya, mas tataas po ang demand at may malaking epekto po ito sa market valuation. Ano naman po ang papel ng central banks at digital money sa paggamit kay XRP? Si Ginong Algera ay nag-highlight po na pati ang central banks ay nag-i-eksperimento kay XRP at sa kanyang Ripple's technology. Sa mundo po ng digital money, kailangan po ng mabilis at neutral na paraan para mag-settle po ng mga bayad or payments. Si Ripple ay may private ledger po siya na pwedeng gamitin para sa CBDCs o Central Bank Digital Currencies. Ibig pong sabihin, ang mga gobyerno ay pwede pong mag-issue ng digital currency
na may privacy at saka rules na naka-built in. Para sa atin, ang implication po nito ay napakalaki. Habang ang mga central banks ay nag-a-adapt po ng technology, si XRP ay nagiging critical infrastructure. Hindi lamang po speculative asset. Ito po ay nagdadala ng stability at saka utility. At pinapakita po na may real-world value si XRP. Ngayon ay paano naman po naiiba si XRP sa ibang mga digital tokens sa market? Si XRP po ay hindi lang basta coin na pwedeng i-trade. Ito po ay infrastructure. Ayon kay Ginong Algera, ang XRP liquidity ay kailangan para sa malalaking transfers at saka instant payments. Kung may daily transfer na $1 trillion, kailangan po ang $100 billion worth ng XRP para masustain ang instant settlement. Bawat bagong corridor o digital market ay nagdadagdag po ng demand. Ibig sabihin habang dumadami ang mga bangko at market makers na hawak sa kanya, ang presyo po ay tumataas dahil sa real-world utility, hindi po sa speculation. Para po sa atin bilang mga traders at saka hodlers, ito po ay magandang senyales. Ang mga future price movements ay maaring mas predictable kumpara sa ibang mga coins dahil ito ay function-driven growth at hindi puro hype. Ngayon ay ano naman po ang timeline para sa malaking market impact ni XRP? Si Ginong Algera ay nagbigay po ng timeline na 6 to 24 months. Sa panahong ito, inaasahan niyang makikita ang significant market shift dahil po sa adoption ng XRP sa active payment corridors globally. Si XRP po ay nakaredy na para mag-take over bilang digital bridge sa financial system. Ang liquidity crisis na paparating ay magpapataas po sa paggamit nito. Kaya direktang konektado ang digital asset value sa kanyang real-world function. Para po sa ating lahat, nangangahulugan ito na may window para sa strategic accumulation o long-term positioning. Hindi lang basta speculation. Ito po ay base sa aktual na demand at saka usage. At bilang panghuli ay ano naman ang masasabi ko tungkol dito? Si XRP po ay lumalabas na, hindi lang ordinaryong coin. Ito po ay critical infrastructure para sa global financial system. Ang adoption po ng mga bangko, legal clarity at paggamit ng central bank sa technology ay nagpapakita na may malalim po at sustainable growth potential sa XRP. Para po sa ating bilang mga traders at hodlers, ang key takeaway ay napakalinaw. Habang ang global liquidity crisis ay dumarating, si XRP po ay may kakayahang magbigay ng solusyon at magtaas ng demand na pwede pong magdala ng matinding price appreciation or pagtaas sa presyo sa medium term. Hindi lamang ito hype. Ito po ay real-world adoption na nagresulta sa value. Para sa akin, ang darating po na 6 hanggang 24 na buwan ay napaka-critical. Ang mga strategic moves natin ngayon ay pwede pong mag-set ng foundation para sa potentially explosive growth or pag-angat or paglago. Ngunit tulad ng lahat ng mga crypto setups, syempre may risk pa rin na dapat po nating bantayan. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.